Hello po sa lahat. So, ito na po yung part 2 ng story ko tungkol sa nakita ko na kabayo. So, sa last part is, yun na nga, umuwi kami galing ng night market. Tapos, nakita namin sa daan yung kasambahay namin tsaka yung girlfriend ng barkada namin, kasi nga andun nga yung kabayo nag ano sa kanila ba, parang ginugulo sila. Tsaka di ko kasi sinabi sa kanila na sa 12 noon sa 12 noon may nakita ako na kabayo. Di ko kasi sinabi sa kanila, hindi ko sila in-aware na ganun, kasi nga baka matakot sila, hindi sila magpaiwan sa bahay. Tapos kasi mga pa lang kami dun mga 3 days pa lang kami dun nakatira sa bagong bahay na nilipatan namin. Tapos yun na kaagad yung na-experience namin. Pero sa totoo lang talaga, yung nag-view pa kami sa bahay, tiningnan pa namin nung hindi pa kami nakatira doon. May na feel na talaga ako na iba. Tapos yun na nga, yun pala yung kapayo. So yun nga guys, after nun may nakausap kami na caretaker siya ng bahay na yun. Tapos sinabi nga namin sa kanya, matandang lalaki, sabi ko sa kanya na na may nakita ako na yun nga, tikbalang at kabayo. Sabi niya, nakakakita pala talaga kayo, ma'am. Bakit po, totoo ba yun? Tapos sabi niya, yes, totoo po. May kabayo po talaga dito, sabi nung caretaker ng bahay. Kasi pala yun, parang ilang years na walang nagrerenta ng bahay na yun. Tapos kami pa lang ang nagrenta doon. So sabi ng matandang lalaki, buti hindi ka natatakot na nakita mo yun, yung tikbalang. Sabi ko, sanay na kasi po ako, kasi bata pa lang ako, may nakikita na talaga ako. Gaya dati, akala ko malaking tao lang siya. Nung bata pa ako, may nakita din ako na malaking tao. Akala ko matangkad lang siya ba, pero pala yun, sabi nila kapre pala yun, yung nakita ko andun sa may puno. Sa bahay namin dati, sa likod ng bahay namin sa Davao dati, kasi may bahay din kami sa Davao. Tapos sa likod ng bahay namin may mangga doon na malaki. Tapos meron din akong nakita na white lady doon sa puno ng mangga. Yun. Tapos bata pa ako noon, mga pa siguro ako noon, grade 3. 8 years old pa ako, 9. So yun na nga guys, meron pa. So mga ilang days noon, after noon, nag-birthday yung barkada namin. Nag-birthday siya doon sa bahay. Tapos may mga bisita kami, dalawang babae tsaka yung isang barkada pa namin, kasi ang tagal-tagal na nun guys, mga 2000 pa kasi yun, 2010 yun. Tapos 2010 or 2009, so yun. Nung kumakain na kami, habang kumakain kami, doon sa sala kumain, kasi nag-shot sila, umiinom sila. Tapos konti lang yung iniinom ko, tapos hindi ako masyado nag-iinom. Tapos yun nga, meron na namang red lady na nakita ko na lakad-lakad lang siya doon sa sala. Tapos yung
mga bisita namin, di nila alam na nandun yung red lady na palakad-lakad. So, sabi ko, sus, andyan na naman yung, ano ba yan, red lady na naman, sabi ko. Tapos, hindi lang talaga ako nagpapahalata sa mga bisita namin, kasi nga baka matakot. Tapos, yun na nga, mga minutes later din, may nagpakita din na black lady. So, dalawa na sila. So, yun parang, kinikilabutan talaga ako. Ang tagal-tagal na nun, guys, pero hanggang ngayon, parang, pag naalala ko yun, parang natatakot pa din ako, kasi, grabe talaga ang nasa bahay na yun. Grabe talaga, guys. Tapos, yung husband ko dati, parang nagagalit na siya sa akin, kasi daw, bakit ko, tinitingnan. Sabi ko, hindi ko naman sinasadya na makita ko yun eh. Hindi ko naman sinasadya. Sadyang lang, nakita ko lang talaga sila na andyan. Diba? So, yun na nga, guys. Basta, ang dami-dami ko pang na-experience sa bahay na yun. Tapos, yung isang barkada namin na dun siya nagluto sa likod, sa may kusina. Nagluto siya kasi yung business niya is yung tapioca. So, mga nilaga na tapioca, yung ganun. Tapos, alam nyo, guys, nagboil siya ng water for 2 hours siguro yun. So, so, binalikan niya yung yung niluto niya. Alam nyo, guys, for 2 hours nakaboil lang yun ha. Pag tingin niya, pag ganun niya sa hindi mainit yung tubig. Malamig talaga yung tubig, as in. Hindi nga kami makapaniwala kasi for 2 hours nakaano lang yun dun. May may apoy, tapos bakit hindi mainit yung tubig? Doon yun sa likod ng bahay. So, ang dami-dami talagang mga kababalaghan ng bahay na yun. Meron nga sa isang video ko binalikan ko pa yun, yung bahay na yun. Mga 7 PM ako pumunta doon. Tapos, medyo madilim na, hindi na masyado makita yung andyan sa video ko, sa mga videos ko. Pinakita ko ang bahay na yun. So, ngayon ko lang sinabi kung ano yung mga nangyari doon sa bahay na yun. Kung ano yung mga nakita ko. So, yun na, guys. Nakakatakot talaga. So, thanks for watching, guys. Sa susunod na video, meron na naman din akong i-share na mga nakita ko. Tsaka, basta, manood na lang kayo. So, thank you so much, guys, sa panonood. Bye.